Puri ng Diyos, puri ng ating Panginoon. Nanghihimasok ba ang Diyos sa buhay mo? Ano ang tugon mo? Minsan, isang linggo ako ay nagpapahinga, ayaw ko pang gumising. Sabi ng Diyos, gumising ka na, oras ng linggo at magsisimba kayong mag-anak. Pero sabi ko naman, Lord, mamaya na lang. Meron pa namang isang misa. At diba, linggo naman ngayon, araw ng pahinga. Atwiran talaga ako. Pero biglang dumating yung aking mga anak. Sabi nila, Dad, magbihis ka na. Kasi ikaw na lang hindi nakabihis. Kami nakahanda na. Sisimba tayo. Kaya ako biglang napabangon at nagbihis. At ako'y napangiti. Ang Diyos ay talagang hindi ako titigilan. Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na ang mga saserdote at mga matatanda ay tinanong si Jesus. Sabi nila, kanino galing ang otoridad mo? Para siguro magturo, nagpagaling, at naghimala. At sabi ni Jesus, kanino ba galing ang otoridad ni Juan Bautista na magbautismo? Hindi nila sinagot. At sabi nila, hindi namin alam. Ako rin, hindi ko rin kayo sasagutin. Dito makita natin na ang mga saserdote, mga matatanda ay gusto na namang siluhin si Jesus. Gusto na namang subukan. Pero hindi dahil alam nila yung tugon sa tanong ni Jesus, kundi ayaw nilang mawala yung kanilang posisyon. Ayaw nilang mawala yung kanilang kapangyarihan, ng kanilang otoridad. At ayaw na lang sumunod dun sa katotohanan, dun sa tama, dun sa totoo. Kaya nga sa atin din, sa ating buhay, pinapaalala ng Diyos na kung minsan tayo rin ay mahilig mga tuwiran. Pag sinasabi ng Diyos, magbagong buhay ka na, sinasabi natin, next year na lang, Lord, saka na lang, Lord. At sinasabi niya, ayusin mo na ang nasirang relasyon. Huwag na muna, Lord. Tama na, Lord, ayaw ko na. Mga bagay ba na tayo ay gumagawa ng katwiran? Sinasabi ng Diyos ang tama, ang totoo, pero ayaw nating sumunod. Bandang uli, ano nangyari? Tayo ay lalong napapasama. Bakit tayo nangatwiran? Dahil ayaw nating masira ang ating mukha sa iba, siguro. Kung anong masasabi ng ibang tao. Mawala yung ating kontrol sa ating sarili. Ayaw nating ibigay sa Diyos. Ayaw nating sumunod sa kanyang kalooban. Kaya malimit tayo ay lalong napapasama. Bumibigat ang buhay natin at dumidilim. Kaya nga, ang paalala ng Diyos sa iyo't sa akin ngayong kapatid ay kung susundan lang natin ang tama, ang katotohanan, ang kalooban ng Diyos, malayo tayo sa kapahamakan. Hindi kagaya ng mga saserdote at mga matatanda na ayaw nilang bitawan ang kanilang sarili, ayaw nilang sumunod sa katotohanan, sa tama. Pero paalala ng Diyos sa atin ngayon ay kung mahal natin ang Diyos, sumunod tayo sa Kanya. Dahil para sa atin din ang bunga ng pagsunod sa ating Diyos. Kung nagustuhan natin ang ating reflection ngayon, ibahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. Isa lang pong aking hiling, mag-like tayo, mag-subscribe, mag-iwan ng comment at ibahagi itong ating daily reflection. Isang mapagpalang araw sa iyo at sa mga mahal sa buhay. God bless and God is good.